Yan yung kinakatakot nila. O dito tayo, pakinggan natin yung masasabi naman ng PNP patungkol dito sa issue ng fake news. Anong posibleng kaharapin na kaso nitong mga ayaw tumigil sa pagpapakalat ng fake news? Yes po ma'am, sa nabanggit ko po kanina, ang maaari pong maikaso sa kanila ay Article 154 po of the Revised Penal Code po. Ang magiging penalty po dyan pag ginamitan ng ICT po or Information and Communication Technology ay 1 degree higher po. Ang kanilang imprisonment ay 1 month and 1 day to 6 months and fine po na 40,000 to 200,000 po ma'am. Depende pa rin po yan sa appreciation ng court po and gravity of the offense. Oo. Di ba meron po kasi mga Facebook pages na hindi naman talaga mukha ng personalidad o mukha ng tao ang mismo nagpapakalat ng fake news. Gumagamit sila ng dummy accounts. Dito po ba cooperative din ang Meta sa pagbibigay sa inyo? Madali ba matrack kung sino yung gumagawa ng mga Facebook pages using dummy accounts, spreading fake news? Regarding naman po sa dummy accounts, yun po, malalaman pa din natin yan through cyber warrant po. Kaya po pag binigay sa amin yung mismong account po, ang ginagawa po natin, nag-gather po tayo ng information doon and then nag-apply tayo ng... Klaro ha, ibinibigay sa kanila yung account. Pag binigay yung account, babantayan nila yon. At kapag nagkamali ka, yari ka. O siyempre, sino ba yung mga pinababantayan nila? O puros mga Duterte-aligned vloggers, content creators, and social media personalities yan. So yun nga yung sinasabi ko, kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga pinipick up ninyo ng mga balita. O halimbawa, may nagsabi na ganito. O alam mo, confirmed na mayroon daw cancer. Usap-usapan sa ganito, confirmed daw yan. O tapos ikaw naman ngayon, putang ina, chismoso ka, nilabas mo ngayon sa social media mo. Without even confirming, nilabas mo sa social media mo dahil tiwalang-tiwala ka lang dun sa tao na yun. Imaginein mo, kung alam yun ng tao na yun, hindi niya nilalabas. Tapos sinabi niya sa'yo, ikaw inilabas mo. Anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo, chismosa ka, usapan lang natin yan, tas inilabas mo. Diba? O halimbawa, nagkukwentuhan tayo ngayon, hindi confirmed talaga yun. Oo talaga, addict talaga. Oo, confirmed talaga, may cancer talaga. Oo, yun yung kumakalat-kalat dyan sa loob, may cancer talaga eh. Alam na. O, tapos siyempre ikaw, kuha ka ng cellphone na ganyan. Hindi, totoo ba yan? Kuya Dada, totoo yan? Oo, totoo yan. Ganun ba? Sige. O, tapos biglang kumuha ka ng cellphone, ipinost mo ngayon. O, patay ka ngayon. O, di ba? Alam mo yun, kasi kung halimbawa ako, alam ko, hindi ko pinost. Ibig sabihin, alam ko delikado. Kaya hindi ko pinopost. Alam na pala, kalat na pala yan. Bakit hindi pinopost masyado nitong mga nakakaalam? Kasi delikado yan. Ikaw, sabik ka, pinost mo, patay ka. Kaya ingat ha, ingat kasi baka memya, patibong din yan. Pati hindi lahat ng mga naririnig ninyo, nababasa ninyo, totoo yan. Alam nyo yan, sa social media, ganyan. Yung kapitbahay ninyo, na panay ang flex ng mga magagandang bagay sa buhay niya, punong-puno ng utang yan, maniwala ka. Napaka-pretentious ng social media kung alam nyo lang. Hindi lahat ng nakikita nyo sa social media. Sabi ko nga sa inyo, yung kabarkada ko nangungutang sa akin. Hirap na hirap daw sila sa buhay. Pinautang ko, putang ina niyan. Wala pang 10 minutes, nasa samgyupsalan sila ng pamilya niya. Totoo yan, mga bossing. Pahiram naman ng pera kasi wala pa kaming sweldo. Panggatas ng anak ko, babayaran ko rin. Ikaw naman habag ka, binigyan mo, magkano ba? 2,500. Binigyan mo ngayon ito 3,000 para sarado, wala nang butal ha, 3,000 bayaran mo. Grabe, malaking tulong to. Talagang problemado lang kasi kami. Bayaran ko kagad. Putang ina, pag bukas mo ng social media, pag tingin mo, putya naka my day. Nasa samgyup salamat. Tarantado ka. Lahat na, sabi ko sa inyo, sobrang pretentious ng mga tao. Yung mga pakita ng mga mamahaling mga gamit, putya salat yan. Yung mga mayayabang sa social media, travel ng travel, maniwala ka, putyang inang yan na kinakain yan, 7-Eleven. Ay mag-ingat kayo doon sa mga balitang kinukuha ninyo. Okay yan, halimbawa, nakagkwentuhan kayo, sinabi niya confirmed. Di, kalma ka lang.
Kalma ka lang, huwag ka masyadong malikot, huwag kang masyadong nangunguna lagi sa balita. Wala namang patimpalak ito ng kung sinong unang magbabalita, kung sino may cancer sa gobyerno. O kaya ayan, o nakaabang sila, tapos lari ang page mo, pinaghirapan mong page mo, yung following mo. O yari yan. Kaya ingat-ingat ha, lalo na yung mga okay lang naman na na-excite kayo, di ba? Siyempre, ang sarap nga naman mang-asar ngayon, sa dami ng mga bobong loyalista, ang sarap mang-asar, di ba? Kaya lang, baka mamaya, nadadali kayo, baka mamaya, ang target nila, humina yung social media, yung hold natin sa social media by means of tanggalin nila lahat yung mga account natin, yari na. O, yan ang delicates dyan. Cyber warrant sa court. Ito po yung warrant to disclose computer data para i-implement po natin yan dun mismo sa social media platform kung saan po ito i-post. And that's the time po na makapag-submit po sa atin yung or reply po yung mismong social media account, and then malalaman po natin yung information po paano create yung account. It includes yung number, yung name, yung address po nung account na ito. So nahuhuli pa rin, wala silang kawala kahit dummy account ang gamit nila? Yes po ma'am, kasi po meron din pong nakalink dyan na mga numbers and also po yung email address, and dun po yung magiging lead natin sa ating investigation. Ayan na. So, yan yung sinasabi ng mga kapulisan, o pati sila involved na. O, social media ang usapan pero pati PNP involved na ha. O, so alam natin to. Whole of the nation approach ito para patahimikin tayo lahat. Diyos mio, mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta